Hello, mga guys. Ako'y may sasabihin lang. Alam nyo guys, sa mga nangyayari ngayon, tulad nung nangyari sa bansa natin ngayon, masyado nang magulo. Ang problema na nga tayo sa pagkain natin. Kasi ang mamahal ng lahat, bigas lahat na. Tapos magulo pa. Iwan ko ano na kaya nangyari sa bansa natin. Bakit hindi na lang natin hayaan na matapos ni President Bongbong Marcos ang kanyang termino? Kahit ano pa siya, kahit pa anong ginagawa niya, binoto naman siya ng mga tao upang maging presidente. So, hayaan na lang natin siya na matapos niya na ang kanyang termino. Kasi, mandate yan eh. 6 years. So, kaya lang, ang gulo kasi. Yung mga pangyayari doon sa KOGC, siyempre naawa din tayo. Wala naman sa reliyon yun. Ang punto doon is, tayo mga masa, mga tao sila, hindi sila mga animal na gano'n lang ang gagawin sa kanila. Kung ito na may tungkol kay Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, ako nanawagan sa iyo, President, Mr. President. Sayang talaga. Sayang yung sinira mo yung trust ng mga tao. Kasi nung nagkampanya ka, sabi mo, tapusin mo yung mga project ni Tatay Digong, hindi mo naman ginawa. Dapat presidente ka, mayroon kang desisyon. Yung sarili mong desisyon kasi nga ikaw ang presidente. Sana hindi ka na nagpadikta sa mga sa paligid mo. Sana naging hands-on ka sa lahat ng bagay. Sayang yung pagkakaibigan nyo ni Inday Sara eh. Sana kung hindi nasira yon, magtulungan kayong dalawa. Wala sanang gulo na ganito na nangyayari sa bansa natin. Sana maganda ang bansa natin ngayon. Excuse. Mura yung mga bilihin. At saka yung tao hindi nagsasuffer. Tapos pag dumating yung mga dilubyo, tulad ng bagyo niyan ngayon, na binabaha yung Metro Manila. Kaming mga tao, hindi na rin namin alam kung anong gagawin namin eh. Basta, ang weapon na lang namin is prayers. Sana, ipaintulot ng Panginoon na kung sino man ang may kasalanan, yun ang kanyang paparusahan. Nakita niya naman eh. Kasi wala nang malakas na armas, kundi ang panalangin sa Panginoon. Saka tayo ng mga tao, huwag tayong humusga sa kapwa natin. Huwag nating ituloy ang halimbawa sabihin mo na, sana mamatay na kasi hindi naman tayong gumawa sa tao eh. Wala tayong karapatang magsabi nun. Kasi kung saan pa, mas lalo nating inaano yung tao na mawala na dito sa mundo. Lalong bubuhayan pa ni Lord yan para bibigyan pa niya ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon. Siya ng kasi si Lord, bawat isa sa atin, alam niya kung ano yung mga destinasyon natin. Yung mga nakasulat sa palad natin, so yung nakasulat sa kamay ni President Bongbong Marcos ay hindi natin alam. At mismo sa sarili natin, hindi natin alam. Kasi alam nyo guys, hindi naman tayo may-ari ng bukas. Kasi ang bukas ay hindi sa atin yan eh. At saka hindi na rin natin maiiwasan na mangyayari itong mga ganito. Kasi sa buong mundo, kahit saang lugar magulo. Kasi nakasulat niyan sa Biblia eh. Pag malapit na ang Panginoon dumating at maghusga sa atin, ganyan ang mga nangyayari.
At saka hindi lang yan, marami pa. So, yun lang. Pag-pray na lang natin yung mahal na Pangulo natin na sana'y bibigyan pa siya ng lakas, haba pang buhay niya, at saka sana magbago ng lahat at maayos niya ang gulo dito sa ating bansa. At sana magkabalikan na ang nagkawasak na relasyon at magtulong-tulungan na. Kasi pag ganito na watak-watak, iwan ko. Hindi ko alam kung anong mangyari. Kaya, ibigay na lang natin sa Panginoon. Doon naman kay Inday Sara. Sana Lord, gabayan mo naman si Inday Sara. Ibigyan mo siya ng lakas at wisdom para maharap niya ang mga taong bumabati ko sa kanya. Dahil gumagawa naman siya ng tama, ginagawa niya naman ng tama, pero sa ibang tao, masama pa rin siya. Ikaw nang bahala sa kanila, Lord. Ikaw naman ang nakakaalam sa lahat. Hoping, Lord, nga sana magpagitna ka. Pagitnaan mo ang bansang to. Kasi marami namang mga naniwala sa'yo dito. Naniwala na pinadala mo yung only son mo na si Jesus Christ para isalba kami sa mga kasalanan. At ikaw lang ang aming pag-aasa. At tungkol naman doon sa nangyayari sa KOJC, Lord, sana tulungan mo rin sila doon. Sana yung mga nakadeploy doon ng mga pulis at saka sila ni General Torre, sana bibigyan mo rin sila ng wisdom at pagbabago sa kanyang isipan na ang lahat dito sa mundo ay hindi permanente. Ngayon ay iba, bukas ay iba. Huwag na nila intayin na maparusahan pa sila bago magbago ang isip nila. Kasi ang lahat dito sa mundo is hindi permanente. Lahat ang gumagawa ng kasamaan ay may kaparusahan. Hindi ka man maparusahan dito sa lupa. Pero pag nawala ka na sa mundo, doon ka paparusahan. Tandaan nyo yan, na mas maganda tumira sa magandang lugar, malamig, mabulaklak, kisa mainit na lugar na ikaw ay nililitson. So, ang lastly word ko, sana ang lahat, at saka dito sa Pilipinas, sa ating nasyon, ay mabigyan na ng solusyon. At sana, kahit na ano pa mang bagyo, wala na tayong magawa kasi sa Manila, alam nyo naman, na kunting ulan-lan ay babaha. Kasi walang proper management. Wala eh. Kung saan-saan ang napunta yung pera natin, yung mga tax na binabayad natin, kung saan-saan ang napunta. Ultimo nga pag kumain tayo sa mga food chain, eh mayroon tax na kinukuha sa atin. So, yun lang. Malalagpasan din yan lahat. Malalagpasan din yan lahat. Kasi nga mayroon tayong sunset. Kasi darating ang umaga. So, yung umaga na yan, hindi natin alam kung anong mangyayari. Kaya kung ano man ang mangyayari, tanggapin na lang natin. Yun lang guys. Sana may mapulot kayong kunting aral dito sa mga sinasabi ko. Wala naman akong kinakampihan. Guys, kasi hindi ako manghusga ng tao. Kahit na gaano pa siya kamakasalanan. Si Lord na ang bahala sa kanya. Tandaan natin nga. Sabi ni Lord, vengeance is mine. Thank you! Bye-bye!